Magandang hapon po sa lahat. Nandito po ako sa New Zealand. I think today is Saturday, January 24, 2026. Diba nung dati nagpost din ako sa aking panaginip. Ito ay November ko ito na panaginip, November 2025. Sabi ko sa inyo, sinabi ko sa video ko, mayroong magaganap na malaking baha na mangyayari. Walang tigil ang ulan sa loob lamang ng 3 araw. So nag-warning din ako nito. Sabi ko, year 2026, mayroong mga landslide na magaganap sa mga iba't ibang lugar. So dito sa New Zealand nangyari talaga, kasi dito kasi ako sa New Zealand, dito ako nakatira, dito ako nung araw na yon. Ako ay November, nung araw na yon ako ay natutulog. Nakita ko ang malawakang baha na nangyayari. Ito ay malawak na baha at kasama may karugtong na landslide. Pero ang aking sinabi sa video ko na isa, sabi ko, mayroong landslide na magaganap sa 2026 sa iba't ibang lugar, hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, maging din sa Indonesia at Asia na naranasan nila ang mga matinding baha. So sa bansang Pilipinas, patuloy ang lindol, bagyo, sunog. So nagkaroon ng malaking sunog sa Davao, Tibungko. Malawak na sunog. At ito ay meron ding mga lindol na nagaganap sa Sultan Kudarat Trench. Ito ay sanhi ng tectonic origin. So hindi ko lang alam kung ano ang sanhi ng mga lindol. Ito ba ay baka bubuksan na rin ang mga langis dyan sa Sultan Kudarat. So marami tayong mga likas na yaman na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tinatawag ang bansang Pilipinas na perlas ng silanganan. So marami tayong deuterium, hydrogen, gas, methane gas, crudo, gasolina. So hopefully na pag makauwi ako, kausapin ko yung dapat kong kausapin na maaari ko makita uli ang aklat ng langis. Ito ay 1998 ko pa ito nakikita. Ang libro na ito pinakita sa akin. For the first time ko na meet ang isang matanda. Nakita na rin ako ng gold barita. So at saka nickel babet. Pero hindi ako interesado doon. Interesado ako dito sa langis sa bansang Pilipinas. Kasi kahit hindi man tayo makikinabang dyan, pero para lang sa ating mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. So noong September 21, 2025, ikatatlo na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Ito ay real sa aking panaginip na nasaksihan ko talaga na bumaba ang ating Panginoong Hesus, natakpan niya ang ating bansang Pilipinas. Sa likuran ng kanyang balabal, nakita ko ang bansang Pilipinas na natakpan ng ating Panginoong Hesus. So sabi ko,
magkakaroon ng restore ang buong bansang Pilipinas. Ito ay lindol, bagyo, baha, sunog, mga bulkan sa ilalim ng dagat, sa mga bulkan sa ibabaw ng lupa muling gigising at mag-erupt. At meron din magaganap na mga tinatawag na mga tsunami. Ang sa aking panaginip noong November, kasama itong malakas na ulan, 3 araw walang tigil, nakakaroon ng malaking baha, landslide. At saka ang tsunami na aking nakikita ay kinain ang buong lupaan. Walang bahay, walang bundok, walang punong kahoy, walang building. Nakita ko ang mga sasakyan na palutang-lutang sa mga baha. So hindi pa nagaganap ang tinatawag na tsunami, wala pang naganap. So hindi ko alam kung saang bansa ang tatama ang tsunami, either dito sa New Zealand or sa ibang bansa. So hindi ko rin nakalain na, at wala akong expectation na dito pala magaganap ang malaking baha sa New Zealand. Ngayon masamang panahon, January pa lang. Isang linggo ng ulan ng ulan, walang tigil. So nangyari talaga ang aking panaginip. Ito ay nag-warning na ako nito sa aking Facebook, sa aking TikTok, sa aking YouTube. Mag-iingat sa may malaking baha na darating. Kasi summer time dito sa New Zealand. Hindi ko akalain na may mangyari palang dito baha. Lahat na North Island ay tinamaan ng matinding baha. Nawala ng power, nawala ng kuryente, malalim ang tubig. Ito ay, sabi ko, hindi lamang ang Pilipinas ang restore, buong mundo ito. Ang hindi pa naranasan ng mga tao, ang mga kalamidad, maranasan nila. Matinding pagbaba, matinding lindol, bagyo, baha, sunog. So marami, ang 6 pa yung missing natabunan sa paglandslide. Ito ay sanhi ng malakas na pag-ulan. Ang lupa ay lumambot. So delikado itong mga bahay na nasa ibabaw ng mga kabundukan. Once na ang lupa na lumambot ay may tendency na guguho o kaya mag-landslide. Kasi karamihan dito sa New Zealand ay maraming bahay dito sa mga kabundukan. So hindi ko safe ang bahay sa ibabaw ng bundok, safe sa tsunami. Pero pagdating sa landslide, delikado kasi pag naglambot ang lupa, may tendency na guguho. Malambot ang lupa. So I'm sorry sa mga nangyari na ganon. Hindi naman natin in-expect na ganon mangyari. Year 2026. So dito tayo sa bansang Pilipinas. So mayroong, diba sabi ko sa inyo na mayroong maglabas na likas na yaman ng bansang Pilipinas. Umpisa pa lang ito, gas pa lang ito. So marami pang magaganap, maglalabasan sa bansang Pilipinas kasi yan ang sanhi ng lindol sa atin. Panay ang lindol, araw-araw may lindol. Walang tigil kasi yan ang tinatawag na bubuksan na o kaya maybe idudugtong ang lupa ng mga Pilipinas kasi ang tayo ay isang bansa pero arkipelago tayo, kawatak-watak. Kaya maybe magkarugtong ang mga isla, magka-connect. Pero hindi pa natin alam kasi noong unang panahon walang tubig noon sa panahon na matagal na. So dahil ganyan nangyari sa ating bansa, nagkalat-kalat, nakawatak-watak. So maybe magbabalik ulit o magdugtong ulit ang ating mga kalupaan. Hindi natin alam. Pero ang itong Palawan talaga ay solid yan. Maraming mga likas na yaman yan. Kaya
Gustong angkinin ng China kasi gusto nila sila mag-drilling. So hindi naman pwede yan kasi para yan sa sambayan ng Pilipino na ibinigay at inilaan ng ating Panginoon. Sa panahon ni PBBM, ito ay nagbukas na only the key of success is PBBM only. So ngayon ang mga kalaban ni PBBM, lalo na si Chavit Singson, mga sa side ng mga Duterte Block, ay gumagawa na naman sila ng ingay. Marami na mga rally-rally, marami na mga protesta. It's a 1, it's a 2, it's a 3, kung ano-ano pang ginagawa nila. Ang it's a 1, tapos na yun. It's a 2, it's a 3, tapos na yun. Ang it's a 3, gagawin daw nila na malawak ang pagrarally. Wala naman niniwala sa inyo kasi nakita na ng mga tao kung ano ang ginagawa ni PBBM. Si PBBM nga ang naglantad ng mga korupsyon. Kasi wala tayong kalam-alam. Alam natin may korupsyon, pero hindi natin alam kung ganun na pala kalawak ang mga nangyari sa ating bansa. So nagpapakayaman, nagpakasasa ng yaman ang mga taga DPWH at saka yung sa Congress at saka sa mga senador. So ilan lamang dyan ang senador na lumalaban sa korupsyon. Si Soto, saka si Ping Lacson, si Marcolita, yan talagang ano yan, one-sided yan sa bahay Duterte yan. So pinagtulungan nila ang ating Pangulong PBBM para iupo nila Sara Duterte. Anong kinabukasan natin sa kay Sara Duterte? Wala. So baka maging province of China ng Pilipinas. So ang China ang makinabang sa atin langis kung sila mag-drilling. Tayo kawawa. So mabuti ng si PBBM ang namumuno ngayon, hindi yung mga Duterte. Saka walang ginagawa na maganda ang mga Duterte. Kahit sabihin ninyo na may nagawa si Digong, pero ito ay palabas lamang ang war on drugs. Pero hindi naman pala totoo. Sila pala ang mga protector sa droga. Pinapatay nila yung mga maliit para ang kanang droga ni Michael Yang lang ang laganap sa buong bansang Pilipinas. So sa panahon ni PBBM, binangga si Kibuloy. Si Kibuloy dati hindi mahuli-huli. Ang Pogo nabuwag, kaya ganun ang galit nila sa Pogo. At saka ganun ang galit nila mga Duterte kay PBBM, binuwag ang Pogo. So talamak ang mga illegal, may illegal pira ang malaga sa kanila eh. Ayaw nila maghirap. So gaya na nangyari na likas na yaman ng bansang Pilipinas, ayaw nila mag-alugad, gagastos na sila. Ngayon ang China ay may posibilidad na interesado sa ating langis. Kung ito ay patuloy pang mga girian sa West Philippine Sea, ngayon gwardyado ang ating likas na yaman na natagpuan sa Malampayaw S1. Mayroon pa ito Camago 3, Camago 2 at saka Pag-asa Island dyan sa Palawan. So may malaking gasolinahan din dyan sa Red Bank, pero yan ang mainit sa China talaga. Ayaw ng China na tayo ang makinabang. Gusto nila sila makinabang. So pwede naman mangyari yan na 50-50 o kaya 40-60, 60 sa may-ari, 40 lang sa kanila kasi sila mag-drilling. Okay na rin yun dapat eh. Diyan sa Red Bank at saka sa Spratlys Island, yan ang may langis dyan. So pero ang gusto ng China, sila talaga, sa kanila daw talaga ang West Philippine Sea, sa Tindas Line nila. Tayo ay nanalo sa Tribunal Award 2016. Pero ang China talaga hindi talaga magpatalo. So gira lang ang tanging solusyon para masolusyonan ang pag-angkin ng China sa ating langis, sa ating teritoryo. So gira lang ang lunas dyan.
So takot man ang China mag-una na sila magsimula ng gulo. Dahil kung magkakagulo, talagang hindi lang isang bansa ang kalaban ng China, maraming bansa ang kalabanin ng China. Member ng NATO, Japan, South Korea. Kahit tumulong pa itong North Korea at saka Russia, ay hindi sila obra. Pilipinas pa. Subok na ang Pilipinas sa gira. So, year 2026, mayroong ako nakikitang kaguluhan na mangyayari. Ito ay sa Middle East. Kung matuloy ang peace process ng Ukraine at saka Russia, so matwist ang labanan dito na naman sa Asia. Ganun ang mangyayari. So ang Ukraine talaga hindi mag-surrender. Maliit na bansa lang, pero nahirapan ang Russia sa pag-invade. Nangingi na nga ng tulong sa China. Nangingi na nga ng tulong sa North Korea. Hindi nila kaya ang Ukraine. Suportado ito ng NATO. Drone lang ang nilalaban nila. Walang tao na nagdadrive. Kumbaga machine lang. Pinapalipad ang drone, lalagyan ng bomba, salakay sa isang lugar. Ganon lang ang ginagawa nila. So kahit nagdagdag pa yung hingi pa ng tao si Putin sa China at saka sa North Korea, naubos ang mga tauhan nila, mga sundalo nila. Yung mga special forces ni Putin ubos rin. Dahil ang style ng Ukraine ay ibang taktik ang kanilang ginagamit. Drone ang labanan. Yung mga laruan na drone, pa rin lang nila lagyan ng bomba. Kaya ubos ang mga tauhan ng mga Kaya ngayon, hindi ko lang alam kung matuloy ba ang kanilang peace process, yung tigil putukan. Kasi talo talaga ang Russia sa labanan ng Ukraine. Hanggang ngayon di pa nila nasakop. So ganito ang mangyari din sa Taiwan at saka China. No, hindi ko lang matatandaan kung anong buwan ako nakapunta sa Taiwan. Nandito ako sa New Zealand, napunta ako sa Taiwan. Nandun ako mismo, nakita ko talaga ang mga missiles ng China nagliparan. Hinabol ito ang jet fighter ng Amerika. Or maybe jet fighter ng Japan. Kasi nag-strike sila ng missiles, bumagsak sa Taiwan mismo, sa aking panaginip. So tumatakbo ako na gusto ko makatakas para makatago. Tapos may nakita ko isang bahay doon. Sabi ko magtago kayo kasi delikado na. Dahil gira na to mangyari sa Taiwan. So nag-abiso ako doon. Tapos nakita ko talaga yung missiles na iba nagpunta sa Japan. So ang ibang missiles napunta sa bansang Pilipinas. So madadamay ang bansang Pilipinas sa oras na magkadigmaan. So hindi ko pa alam kung kailan mangyari. Pero sabi ko sa inyo 2025 upward, 2026, 27, 28, ito ay puro kaguluhan na, gira mangyayari. World War 3. So habang patuloy ang digmaan sa Middle East, patuloy din ang drilling sa bansang Pilipinas. Pag lumabas ng mga gasolina sa bansang Pilipinas, magugulat itong mga taga Middle East, ma-wipe out ng kanilang mga langis. Kasi nabuksan na yung main tuburan main source ng langis sa bansang Pilipinas. So wala na silang langis, matigil ang kanilang pagdigmaan kasi wala nang langis Paano pa paandarin ang kanilang mga makinarya? Wala na silang kuryente. So back to zero sila. So magtataka yan sila na lahat na langis nila ubos. Kasi ang tuburan lang kasi na paakyat sa Middle East, galing Pilipinas pa. So dumaan pa yung ang tuburan na yan sa China, dumaan pa sa papuntang Middle East, sa ilalim ng lupa. So kaya ngayon patuloy ang lindol sa bansang Pilipinas kasi bubuksan na ang mga nakatagong yaman na ibinigay ng ating Panginoon para sa bansang Pilipinas. So maraming walang nakakaalam, pero ako ay nakita ko na ito, ang aklat ng langis, 1998 pa. Nakita ko talaga ang aklat ng langis. Ito ay kumikislap-kislap.
nag-yellow ang lahat ng paligid ng buong bansang Pilipinas. So yan ang magaganap na mangyayari sa 2026. Maglalabasan ang lahat ng mga langis. Pero hindi pa rin tayo, patuloy pa rin ang ating mga tinatawag na restore. Kasi hanggat na walang pagkakaisa, walang pagmamahalan ng kapwa Pilipino, walang pagkaunawaan, walang pagkaintindihan, ang kalikasan pa rin ay patuloy na mararamdaman natin. Lindol, napakalakas, bagyo, napakalakas, baha, malawak ang baha, lindol, bagyo, sunog, tsaka mayroon pang tsunami, hindi pa nangyari. Sabi ko may sasabog pang bulkan dyan sa Pacific Ocean. Sa aking panaginip, nakita ko yan noon noong April ba o May ko ito ng panaginipan 2025. So mayroong sasabog ng bulkan sa ilalim ng dagat na ito ay biglaan lang at magkaroon ng tsunami. So hindi ko alam kung ito mangyari sa west, east, north, south. So ang aking babala noon noong July, sabi ko mayroong magaganap na lindol sa karagatan. Ito ay mangyari sa Pacific Ocean at mayroong tsunami. So nangyari talaga ang aking panaginip. Totoo, nangyari ang July 30, Kamchatka, Russia. 8.8 lint earthquake na nangyari sa karagatan. Ito ay nangyari ata sa North ba ito? Hindi ko lang alam. So marami pa tayong, January pa lang tayo. Wala pa tayo sa kalagitnaan ng year 2026. Tingnan mo ang nangyari ngayon dito sa New Zealand. Landslide at baha, grabe. North Island ito, dito sa sa North Island, South Island ay medyo hindi man siya masyado, pero North Island talaga grabe, lubog. Marami pang 6 na katawan na hindi pa na-recover. Hindi ko lang alam kung patuloy pa rin. Nahirapan sila magano ngayon, maghukay kasi baka mag-landslide ulit. Dahil habang hinuhukay nila, umuulan ngayon, makulimlim ngayon. Maulan nga dito sa Christchurch. So ganun lang masabi ko sa inyo, repent in God and believe in God. So habang maaga pa, bumalik na loob na tayo sa Diyos at igpitan natin ang ating pananampalataya at panalangin. Dahil hindi natin makakaya ang kakaharapin natin nito sa bagong taon na year 2026. Ito ay 30 years. Laganap ang mga lindol sa buong mundo. Hindi lamang sa Asia, hindi lamang sa iba't ibang lugar. Laganap ang baha, sunog, bagyo, tsaka matinding pagbabaha. So kung may mangyari man ulit na pagsabog sa bulkan sa ilalim ng dagat, ito ay mayroong lugar na mag-collapse, babalik ulit sa dagat at matatabunan. Dahil itong panaginip ko November, mayroong malaking tsunami na magaganap sa karagatan. Malakas na lindol ang mangyari dahil mayroon bulkan na sasabog. Nilamon ng malaking dagat ang isang lugar. Walang bundok, walang bahay, walang punong kahoy. Lahat ay lubog. Naglulutang ang mga sasakyan sa nakita ko sa aking panaginip. So nangyari ng baha dito pala, nangyari sa New Zealand. So hindi ko makalain kasi summer, hindi ko akalain na magkaroon dito ng ganon kalaking baha. May landslide pa. So lagi mag-ingat, lagi magmasid. Kung may naramdaman tayo na hindi maganda, ay maaari umalis na sa ating lugar. Lalo na nag-abiso pa ko last time, sabi ko mayroong magaganap na lindol sa New Zealand ulit. Hindi ko pa alam kung, kasi hindi nangyari 2025, baka mangyari ito 2026. So aware lang tayo sa mga perimeter area, lalo na sa mga gilid ng dagat. Huwag masyado magbabad sa karagatan, mag-swimming.
So hindi pa nangyari ang lindol, pero nakikita ko talaga ang lindol na mangyayari sa Wellington. Kasi natapos na yung Christchurch earthquake, natapos na ang Kaikoura. Ito ay next is Wellington. Upward, lahat na yan, North Island. Kasi dyan maraming bulkan na natutulog. Hindi pa nagigising, muling magigising. Hindi man ako nananakot sa inyo, hindi ako si Nostradamus, hindi ako si Bagaganga, hindi ako si Rio Tachoki, hindi ako si Baldwin. Ako'y tao, normal na tao katulad ninyo. So dito lang at maraming salamat at ako'y paalis na, tapos ng aking labahan. So manalangin tayo at buwalik na tayo ng loob sa ating Panginoon. So God bless sa inyo lahat at keep support my video. Kung gusto nyo manood ang aking mga video, marami akong post sa YouTube at saka sa TikTok. Aking YouTube channel, Batang New Zealand 76, Roland Yopre. At sa aking Facebook, dalawa kasing Facebook ko, yung baliktad na pangalan ko at saka yung pangalan ko na original. Yung binaliktad ko yung pangalan ko kasi nahack ang account ko, kasi dami ako na-post doon mga video, kaso nahack. Dahil may mga hacker na pilit nilang gamitin ang aking personal information. So ito lang ang active na aking Facebook, dalawa lang. So dito maraming salamat na lang at see you sa next video ko. So mabuhay Pilipinas. Ang Pilipinas ay maging mayaman pagdating sa panahon. Hopefully maabutan pa natin yan. So maabutan yan kasi lumabas na Ang gusto ko maksaksiyan yung paggira ng China, World War 3. Yan ang gusto ko maabutan. O either makauwi ako sa bandang Pilipinas. So hanggat maaga pa, maghanap na kayo ng pananggalang sa katawan. Manap kayo ng mga anti-anting. Anong totoo na makakatulong sa inyo pagdating sa oras ng panahon ng digmaan. Para hindi tayo madamay sa mga missiles attack, mga gira, ganun. Kailangan advance tayo, kailangan mauna tayo, huwag tayo mapahuli. Ay, hindi mangyari yan. Ay, malabo yan mangyari. Kaya nga, mahirap na umasa lang tayo sa wala. Dapat mayroon din tayo na kikilos din tayo. So magtanong na lang kayo sa akin kung anong dapat nyo gawin. May advice ako dyan, kung may tulong ako sa inyo. Tulong lang yan, walang bayad yan. Kung gusto nyo na magkaroon kayo ng mga pananggalang sa inyong katawan, kayo tingnan mo nangyayari ngayon sa atin. Yung babae na nagtitinda lang ng pagkain doon sa bangkita, binaril sa ulo kasi walang pananggalang sa katawan. Binaril. Pero kung may pananggalang yon, dito talabang bala, hindi puputok ang armas, hindi puputok ang baril. So marami tayong alam na pwede natin pagkunan. So PM nyo lang ako. I'm not promoting na gagawa kayo ng para ito sa inyong kaligtasan. Sa hinaharap na darating na digmaan, World War 3. Kahit saan man tayo nasulok ng bansang Pilipinas, kahit saan man tayo nasulok sa buong mundo. Kaya ako mayroon ako dito Dala-dala ko talaga. Hindi nagawa. Kahit wala akong dala, pag pumunta ko sa isang lugar, makahanap talaga ako kasi alam ko. So dito na lang at maraming salamat. Pero ang mapapayo ko lang sa inyo, ang ating Panginoon pa rin ang maibabaw sa lahat. Ang mga material, yung mga pinatawag ng mga anti-anting, ay nakadepende yan sa kung banal ba o kaliwa. Pag banal, nakatulong sa buhay natin yan, pero pag kaliwa, hindi yan. Papahamak lang tayo. So PM niya ako kung gusto kayo. Pero wala ako rito, wala akong gamit dala, pero kung gusto ko lang kayo matulungan para magkakaroon kayo, pwede ko kayong tulungan. So hanggat na wala pang nangyaring World War 3, prepared na. Kasi matinding magganap na World War 3. Hindi lamang sa Asia, hindi lamang sa Middle East, hindi lamang sa bansang Europe,
kahit saan man tayo, kasi missiles. Pero ano lang, dasal pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Balik loob sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, kasi ako pang 5 bisis na ako nakakita sa ating mga panaginip sa akin ng ating Panginoong Hesus. Kaya ako 100% ang aking paniniwala at pananalig sa ating Panginoon. So dito na lang, maraming salamat at sa pakikinig. Follow nyo na lang ang aking Facebook page, Nelyor RPO, at saka Rolian Gargantillo Pre, at saka sa aking TikTok, at saka sa aking YouTube channel. So dyan nyo makikita mga video ko. Kung nagustuhan nyo, i-share nyo, i-like nyo. At marami pa akong ipopost, kasi lagi ako nagpo-post. Hindi ako nagpo-post para sumikat. Sa akin lang, gusto ko lang na makabigay ng advice o kaya mga magandang advice para malalaman nyo, ma-aware tayo sa mga magaganap na mga halimbawa may mangyaring tragedya. Tulad ngayon nangyari sa New Zealand, hindi na ang taga New Zealand ay hindi nakaranas ng ganon kalaking baha. Ngayon naranasan na nila. Dahil dito kasi busy trabaho, inom, beach, bar. Wala silang time sa ating Panginoon, kaya ganon. So busy sila sa kanilang buhay. Sa Panginoon, bira na sila naniwala sila sa ating Panginoon, pero hindi sila nagbibigay ng effort. So dito na lang at maraming salamat. So ipagdarasal natin ang sa mga nasalanta, natabunan ng landslide dito sa Mount Maunganui. So mga kababayan kong Pilipino, iwasan nyo muna mga magpuntahan sa mga mag-tent o saan kayo mapunta. Iwasan nyo muna mapunta ng gilid ng dagat, dahil mga baha, mga landslide hindi natin maiwasan. Lalo na dito sa New Zealand, mahilig sa mga gala-gala. So dito na lang, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Bye bye. Thank you. Have a nice day.